Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Jamiel. 33 years old ngayon at dito ako nakatira sa North Caloocan. Matagal mo na akong subscriber at ilang beses na akong nagpapadala ng aking mga kwento sa inyong programa. Pero sa 3 letters na pinadala ko, ito na ang pinakamahalaga sa akin at umaasa ako na kahit ito man lang sulat kong ito ay maitampok sa inyong programa. Sisimulan ko ang kwento ko noong 2022. Nakatira na kami sa isang exclusive subdivision dito sa North Caloocan. Kahit exclusive ang subdivision namin ay hindi naman ganon kayaman ang mga nakatira dito. May kalumaan na rin ang subdivision namin pero marami pa rin bakanting lote. Ang mga lote sa harapan, likuran at tagiliran ng aming bahay ay puro bakante pa. Ilan lamang ang may bahay sa kalyeng kinakatayuan ng bahay namin. Ako na lamang ang nakatira sa aming bahay, kasama ko ang yayang nag-aalaga sa akin simula nung bata pa ako na si Manang at asawa nitong si Manong. Nasa US na ang aking nakakatandang kapatid at ang aking mga magulang. Ganon lagi ang senaryo sa aming kapaligiran. Kapag umuwi ako ng bahay, tahimik at halos wala kang makitang taong gumagala sa kalsada. Tinatapos ko na lamang ang kurso ko bilang doktor bago ako sumunod sa US. Subalit nagbago ang lahat nang biglang may nagpatayo ng bahay sa bakanting lote sa tabi ng bahay namin. Siyempre, noong una ay inis na inis ako dahil sa ingay ng mga trabahador na sinabayan pa ng mga pukpukan at ingay ng motor ng equipment na naghahalo ng semento. Grabe talaga. Parang ayaw ko nang umuwi at matulog sa bahay namin. Gabi kasi ang klase ko, kaya halos buong araw ay tulog ako kapag wala akong duty sa ospital. Nang minsang nagising ako sa lakas ng kalabog ng nadinig ko. Kahit naka-aircon ako at sarado ang mga bintana ng silid ko, ay galit na galit akong sumugod sa ginagawang bahay. Magbubunga nga na sana ako nang mapansin ko na may nadisgrasya palang trabahador dahil babagsak ang tinutungtungan nitong habang naglalagay ng mga alambre sa mga nakatayong bakal. Medyo duguan ito kaya syempre dahil medical student ako, ay ako na mismo ang nagbigay ng first aid sa naaksidente. Mabuti na lamang at sugat lamang sa mga braso ang natamo niya at tila wala namang bali sa katawan dahil nakatayo at nakapaglakad siyang muli nang matapos kong bigyan ng first aid. Doon ko nakilala ang engineer ng construction na si Alexander at ilang trabahador nito. Doon ko rin naisabi ang aking mga reklamo sa ingay na dulot ng construction. Humingi naman ng paumanhin si Alexander at nangakong pipilitin lang magtrabaho nang hindi makakaistorbo sa akin. Sa gabi din daw ay titiyakin ni Alexander na hindi mag-iingay ang kanyang mga trabahador dahil stay in na rin doon sa construction site ang mga tauhan niya. Nagpasalamat din sila sa akin sa ginawa kong first aid sa isang trabahador. Hindi na ako nagtagal doon at bumalik na ako sa bahay upang ituloy ang naudlot kong pagtulog. Pagbalik ko sa aking higaan ay hindi na ako dalawin ng antok.
Parang hindi ko makalimutan ang pagiging gentleman ni Alexander. Gwapo si Alexander, Papa Dudut, at magaling pang makipag-usap. Laging sumasagi sa aking isipan ang paghingi niya ng paumanhin sa akin. Hindi ko natuloy, pinagpatuloy ang pagtulog ko, sa halip ay kumain na lamang ako. Matapos kumain ay nakinig ako ng musika at nang magsawa naman ako ay nanood ako ng mga DVD movies. Hindi ko na namalayan ang oras nang biglang magtanong si Manang kung ano ang gusto kong merienda. Mag-alas 4 na pala ng hapon. Nagpahanda ako ng juice at sandwich at pinakyat ko sa aking silid dahil magsisimula na rin ako mag-aral ng aking lesson. Samantala, pag-akyat ko sa aking silid ay hindi ko na narinig ang dating ingay ng construction. Hindi na tuloy ako nag-aircon at binuksan ko na lamang ang lahat ng mga bintana. Busy pa rin sa kanilang trabaho ang mga tao sa construction nang dumungaw ako sa bintana. Sinimulan ko na ang pagbabasa ng aking aklat. Makalipas ang ilang oras ay nakarinig ako ng mahinang tawanan at pagbuhos ng tubig. Tumigil ako sa aking pagbabasa at sumilip muli sa bintana at hinanap ng aking mga mata ang pinagmula ng ingay. Noong ko nakita si Alexander at ang ilan niyang tauhan na naliligo sa isang sulok kung saan ay naroon ang ilang drum ng tubig. Nakatakaw pansin sa akin silang lahat dahil pawang nakabrief lamang sila. Si Alexander pa ay nakabikini brief lamang na parang maliit na sa kanya. Kaya naman hapit na hapit sa kanyang harapan at halatang halata ang kanyang alaga. Ang mga kasamahan naman niyang naliligo din ay merong decolor na brief. May luma at manipis na at may maluluwag na ang garter. Halos mahubuan na ang mga ilan sa kanila. Subalit baliwala pa rin po ito sa kanila at tuwang-tuwa pa sila sa kanilang paliligo. Napansin pala ako ni Alexander na nakadungaw sa bintana. Kaya naman tinawag niya ang pangalan ko. Hindi ako nagpahalata na matagal ko na silang pinagmamasdan. At biniro ko na lang sila na ang sarap yata ng tubig na pinapaligo nila. Kahit nakabrief pa rin si Alexander ay lumapit siya sa tapat ng aking bintana. At lalo ko namang napansin ang matipuno nitong katawan. Nagpamanhin muli si Alexander sa akin at baka daw kasi naingayan muli ako sa kanilang tawanan habang naliligo. Okay lang yun ang naging tugon ko kay Alexander at nagbalik muli ako sa study table ko upang tapusin ang aking binabasa. Papadudot matapos naming mag-usap ni Alexander ay hindi na ako nakapag-concentrate sa aking binabasa. Naging laman na naman ang aking isipan si Alexander at ang kanyang itsura habang naliligo. Ewan ko ba pero may kakaibang sensation akong nararamdaman tuwing maalala ko ang ayos na yon ni Alexander. Na barako ang itsura. Sa halip na ituloy ko ang pagbabasa ay gumayak na lamang ako upang pumasok sa panggabi kong klase. Matapos ang klase ko ay nag-duty naman ako sa ospital. Ganon pa rin ako na parang wala sa sarili sa bawat gawin ko. Mabuti na lamang at walang ganang pasyente sa ospital simula hating gabi hanggang umuwi ako kinabukasan. As usual pagdating ko sa bahay ay kumain lang ako ng kaunti, naligo at natulog na. Kahit na siguro maingay sa construction site ay hindi ko na naramdaman kasi halos magdidilim na nang magising ako. Ipinaghanda ako ni Manang ng dinner. At nang matapos akong kumain ay nagpahangin ako sa labas. Sabado noon kaya wala akong klase o duty sa ospital. Lumabas ako ng gate at nagsimulang humakbang papalayo sa aming bahay. Nang tumapat ako sa ginagawang bahay ay binati ako ni Alexander na hindi ko napansin na nakaupo pala sa kabilang sidewalk at nakatanaw sa kanyang ginagawang bahay. Naka-shorts at nakasando lamang siya habang naninigarilyong nag-iisa. Saan ka pupunta, Jamiel? Ang tanong niya sa akin. Wala lang, naglalakad-lakad lang upang makapagpahangin. Kagigising ko lang kasi at wala naman akong magagawa sa bahay. Ang sagot ko naman sa kanya. Kung gusto mo ay sasamahan kita, ang pag-anyaya naman ni Alexander.
Walang problema sa akin, mabuti nga yun at may kasama ako sa paglalakad. Ang tugon ko naman sa kanya. At yun na nga Papa Dudut, nagsimula naming tahakin ang daan patungo sa park ng subdivision. Nagsimula rin akong magtanong-tanong kay Alexander ng mga bagay-bagay sa kanyang buhay. Hindi naman siya nahiya na ilahad sa akin ang ilang detalye sa kanyang buhay. Sa isang probinsya sa norte siya galing. Nang matapos ang engineering ay lumuwas siya ng Maynila upang magtrabaho upang makatulong sa kanyang pamilya. 4 silang magkakapatid at siya ang panganay. Pinilit siyang pinagtapos ng kanyang magulang na parehong magsasaka lamang. Nang makatapos siya ay tumulong naman siya sa pagpapaaral sa nakababatang kapatid. 2 babae ang sumunod sa kanya na parehong pinakuha niya ng kursong nursing sa pangarap niya na sila ay makapagtatawid sa kanilang kahirapan kapag nakapag-abroad na ang mga ito. Subalit hindi pa man natatapos ang kursong nursing ay nagsipag-asawa kaagad. Ang masakit pa doon ay wala ring tinapos na kurso ang mga naging asawa ng 2. Ang bunso naman nila ay lalaki pero hindi pa man nakakatungtong ng kolehiyo ay namatay naman. Tanging mga magulang na lamang niya ang kanyang sinusustentuhan para hindi na sila magsaka. Nasa late 20s na si Alexander at halos 9 na taon na siya sa Maynila na nagtatrabaho. Dati nangungupahan siya ng kwarto pero nang mapasok siya sa kumpanya niya, sa kasalukuyan ay sa mismong project site na rin siya nakituluyan para makatipid siya. Total ay halos linggo-linggo ay umuuwi naman siya sa probinsya nila. Noong Sabadong yon lamang ang hindi niya pag-uwi dahil sa nagpunta naman ang kanyang mga magulang sa kanyang babaeng kapatid na sa kalapit na probinsya na ninirahan. At mananatili muna sila doon ng ilang linggo dahil kapapanganak lamang ng kanyang kapatid. Hindi naman siya nag-usisa ng detalye ng aking buhay pero pinaalam ko pa rin ang ilan para naman makilala din niya ako kahit papaano. Kahit medyo madrama ang kwento niya sa akin ay maliwalas pa rin ang kanyang mukha habang nagkukwento. Umupo pa kami sa isang concrete bench sa park at nang may dumaang balot ay inalok niya ako nito. Hindi ko nakagawi ang magdala ng wallet kung doon lamang ako sa loob ng subdivision na mamasyal. Kaya syempre ay siya pa ang nagbayad. Sa kinalauna ng aming kwentuhan ay nagkapalagayan kami ng loob. Siguro akala niya na close na kami talaga ay bigla na lamang siyang umakbay sa akin at nagdikit talaga ang aming mga tagiliran. Para akong nakuryente nang gawin niya yon. Kaya tinulak ko siya papalayo sa akin. "O bakit naman?" Ang bigla niyang naitanong sa akin. "Baka mapagkamalan tayo sa ginagawa mo." Ang sagot ko naman sa kanya. "Pareho naman tayong lalaki kaya huwag mong masamain ang pag-akbay ko sa iyo." Ang paliwanag ni Alexander. "Basta hindi ako sanay na may umaakbay sa akin na lalaki." Ang sagot ko naman sa kanya. "Kahit kaibigan mo bang lalaki, hindi kayo naakbayan?" Ang pag-usisa niyang muli sa akin. "Inakbayan naman kaya lang hindi ko na naituloy ang sinasabi ko nang bigla na naman niya akong inakbayan ng mahigpit na parang niyayakap na niya ako. Hindi na ako nanlabaan sa kanya at pinabayaan ko na lamang siya na umakbay sa akin. Bigla na naman siyang nagtanong na, "Nakita mo ba ang gusto mong makita nang dumungaw ka sa bintana ng silid mo at natanong mo kaming naliligo?" Wala, napadungaw lang naman ako dun at sandali lang yun." Ang naisagot ko lamang kay Alexander. Ganun ba? Baka kasi meron Walang kaso sa akin yun." Ang biglang nasabi ni Alexander. Hindi na ako muling nakasagot sa kanya pero muli niya na inulit na, "Walang problema sa akin yun." Sabay kuha ng isa kong kamay at ipinatong niya sa kanyang harapan. Nagulat ako nang gawin niya yon, subalit para akong naging sunod-sunuran na lamang sa kanya sa mga oras na yon. Habang ikinikiskis niya ang aking palad sa kanyang harapan, ay naramdaman ko na unti-unting nabubuhay ang kanyang alaga. "Dito ka nakatitig kahapon, di ba?" Ang tanong na naman niya sa akin na hindi ko pa rin sinagot.
Baka kinakabahan ka dito sa pwesto natin dahil medyo maliwanag. Tara dun sa banda ron at walang makakapansin sa atin. Ang bulong sa akin ni Alexander. Tumayo kami at tinungo ang lugar na itinuro ni Alexander. Walang upuan doon pero may pader at may malalagong halaman. Pagsandal ni Alexander sa pader ay hinatak niya ako at niyakap sabay halik sa aking mga labi. First time kong makipaghalikan sa kapwa ko lalaki. Pero nagustuhan ko ang ginawa ni Alexander sa akin, Papa Dudut. Mamayang kaunti ay nagharutan kaming dalawa. Kung titignan ay para kaming magjowa. Tapos noon may sinabi pa siya sa akin na siya kong kinagulat. Alam mo Jamiel, ikaw ang tipo ko ng lalaki. Kung magkaka-boyfriend man ako gusto ko ikaw at katulad mo. Pero mas maganda talaga kung ikaw, ang sabi pa niya sa akin. Halos kiligin naman ako sa sinabi niyang yon, Papa Dudut. Magtatawanan pa sana kami ng malakas nang mapansin namin ang isang guard na papasok sa gate ng park. Kami lang ni Alexander ang tao doon sa mga oras na yon kaya tiyak na magdududa yon kung makakakita siya ng dalawang tao sa dilim. Kaya naman dali-dali kaming umupo sa pinakamalapit na upuan habang sa iba nakamasid ang guard. May tao pa pala dito, ang nasabi ng guard nang mapansin niya kami. Boss Chief, nagpapahangin lang kami dito. Ilalak na ba ninyo ang gate? Ang tanong ko naman sa guard. Opo sir, 11 PM na rin po kasi. Ang tugon naman ng guard. Sige boss, lalabas na lang kami. Ang sabi ko naman sa gwardiya. Naglakad kaming muli papauwi at nang nasa tapat na kami ng aming bahay ay bigla na namang bumulong si Alexander na nabitin ako kanina. Walang yang guard yun. Wrong timing pa. Saan ka naman nabitin? Ang biro ko kay Alexander. Sa lambingan nating dalawa. Sagot niya sa akin. Jamiel, I want to know you more. Kung okay lang sa'yo pwede ba kitang ligawan? Ako naman ay nagulat sa sinabing yon ni Alexander. Hindi ko akalain na may ganun pala siyang intensyon sa akin. Usually kasi kapag ganitong date, lafangan na agad. As in sa kama na agad ang bagsak. Pero si Alexander ay mukhang very serious siya sa akin. At inamin din niya sa akin na gusto rin daw niya ng isang serious relationship. Hindi raw siya naniniwala na kapag sinabing M2M or man-to-man relationship ay hindi tumatagal. Naniniwala siya na kapag nagmahal ka ng tamang tao, regardless of gender ay tatagal at tatagal kayo. At yun na nga Papa Dudut, pagkatapos noon ay nagsimula na siyang manligaw sa akin. Palagi niya akong dinadalaw sa bahay, although hindi naman alam ng mga kapamilya ko ang totoong pakay ni Alexander sa tuwing dinadalaw niya ako. Sinisiguro naman niya sa akin na sincero siya sa bawat binibitawan niyang salita at kilos sa akin. Isang araw ay inaya naman niya akong manood ng sine. Siyempre pumayag naman ako at doon ay nag-date ulit kami. Siya lahat ang gumastos noon tapos ay sinakay pa niya ako sa kanyang sasakyan na in fairness ay malinis at mabango. Samantala habang nasa mall kami, feeling ko talaga ay babaeng babae ako kasi inaalalayan niya ako. Tapos ay hinahawakan niya ang kamay ko na para bang sinasabi niya sa akin na safe ako kapag kasama ko siya. At gagawin niya ang lahat para ipagtanggol ako sakali mang may mga mangyaring hindi inaasahan. Noon ko tuluyang nakilala si Alexander na isang tunay na gentleman. Para kung isang baldadong inaalalayan sa lahat ng aking kilos at laging nagtatanong kung okay lang ako. Sa loob ng sinihan ay nagulat ako nang sabihin ni Alexander na I love you, na ikinagulat ko naman dahil talagang wala akong karanasan sa pakikipagrelasyon sa kapwa lalaki. Sa babae ay nakailan na rin akong relasyon, pero sa tulad ni Alexander ay wala pa talaga at hindi ko rin naisip na meron din palang ganitong relationship. O anong sagot mo? Naghihintay ako. Ang muling tanong ni Alexander na hindi ko alam kung ano ang isasagot. Okay, sige na nga, I love you na rin. Ang bigla kong naisagot kay Alexander. Bakit meron na rin? Dugtong naman ni Alexander. Okay,
I love you lang, ang sagot kong muli sa kanya. Bakit may lang? Ang biro muli ni Alexander. I love you, Alexander. Ang ibinulong ko sa kanya sabay halik sa kanyang mga labi. Buti na lamang at kakaunti ang mga nanonood kasi medyo kinakabahan ako. Baka may nakakita sa paghalik ko kay Alexander. Wala naman siguro kasi malayo sa aming upuan ng ibang mga nanonood. Nang matapos ang palabas ay naglibot pa kami sa mall. Nang pumasok kami sa department store ay nagulat ako kasi binili niya ako ng mga damit, pantalon at sapatos. Noong una ay tumatanggi pa ako pero ini-insist niya na gusto niya akong bilhan ng mga gusto ko. Kaya naman hinayaan ko na lamang siya pero pumili lamang ako ng mga gamit na alam kong hindi mabubutas ang bulsa niya. Pagkatapos namin mag-shopping ay dinala niya ako sa isang Japanese restaurant at doon ay kumain kami ng gusto namin. Sige lang, umorder ka lang ng gusto mo. Ako ang bahala. Wika pa ni Alexander sa akin. Baka naman maubos ang pera mo sa akin. May pag-aalalang wika ko. Don't worry, marami akong savings. Sagot naman niya sa akin sabay kindat. Sana all. Natatawa ko namang balik sa kanya. Papadudot para kaming mga teenager na naghaharutan sa restaurant. Kaya naman nakatawag ito ng pansin sa iba pang kumakain sa restaurant. Bigla na lamang kaming napatahimik at pilit na pinipigil ang aming pagtawa. Tinapos na namin agad ang aming pagkain at umuwi na kaming masayang masaya. Sa bahay namin muling natulog si Alexander pero walang nangyari sa amin since ang pag-iibigan naman namin ay hindi nababase sa sex. Although ready naman kaming gawin yon anytime kung gugustuhin namin. Pero nag-abstain muna kami sa sex para malaman naming pareho ni Alexander kung hanggang saan ang pagmamahala namin. Simula noon ay doon ko na lang sa amin pinatira si Alexander. At para hindi naman makalata si Manang at si Manong ay pinaayos ko ang isang silid sa tabi ng aking silid at sinabi ko na lamang sa kanila na uupahan muna ni Alexander ang silid habang ginagawa ang bahay sa tabi namin. Ganon din ang paalam ni Alexander sa kanyang mga tauhan. Naging masaya ang aming relasyon ni Alexander habang ginagawa ang bahay sa tabi namin. Subalit isang umaga, pag-uwi ko sa bahay galing sa ospital ay naabutan kong umiiyak si Manang. Nang aking tanungin ay sinabi niyang nanakawan daw kami at yung kwarto ni na mama at papa ang pinasok at tinangay ang mga alahas sa isang tukador. Ilang dekada na rin kaming nakatira sa subdivision na yon at yon ang first time na mangyari sa amin yon, Papa Dudut. Kaya naman naghinala si Manong at Manang na si Alexander ang malamang ay may kinalaman sa nakawan. Ayaw kong paniwalaan sila dahil kahit sa sandaling panahon pa lamang kami nagkakakilala ni Alexander ay alam ko na hindi niya magagawa yon. Natigil lamang ang usapan namin ni Manang at Manong nang may mag-doorbell. Si Alexander pala ang nasa gate. Pagpasok ni Alexander sa bahay ay nag-usisa na siya kung bakit umiiyak si Manang. Pero sa halip na sagutin ni Manang yon ay isang bintang kaagad ang isinumbat niya kay Alexander. Laking pagtataka ang nailahad ng mukha ni Alexander, Papa Dudut. Hindi ko magagawa yan, ang pagtatanggol ni Alexander sa sarili. Alexander, wala kasi ako kagabi dito at ikaw lang ang malayang nakakapasok dito sa bahay. Kaya hindi ko pa natatapos ang aking sinasabi at biglang sumumbat si Alexander. Pati ba naman ikaw pinagbibintangan mo na ako? Ganun bang tingin niyo sa akin? May hinanakit na balik niya sa akin. Di naman sa ganun, Alexander, kaya lang ngayon pa lang nangyari ito sa bahay. Ang paliwanag ko naman sa kanya. Hindi nakipagtalo si Alexander sa amin at pabalag niyang nilisan ang aming bahay. Tumawag naman ako ng pulis upang maimbestigahan ang pangyayari. Habang naghihintay kami sa mga pulis ay dinig ko na pinapagalitan niya ang kanyang mga trabahador at pilit na pinapaamin kung may nakita silang pumasok sa aming bahay kagabi. Magkahalong kaba at awa ang aking nararamdaman ng mga sandaling yon. Mukhang nagkamali kami ng pagbintang kay Alexander.
Sa tono kasi ng salita ni Alexander sa kanyang tauhan ay parang gusto na niyang patayin kung sino man ang gumawa noon. Ilang minuto pang lumipas ay dumating na ang mga pulis. Sa kanilang pag-iimbestiga ay napag-alaman namin sa pintuan ng balkonahe ng silid ni na mama at papa dumaan ang magnanakaw. Kinuhaan din nila ng fingerprints ang tokador at ang ilang kasangkapan sa silid na maaaring nahawakan ng magnanakaw. Matapos ang ilang oras ng investigasyon ng pulis ay umalis na din sila. Gulong-gulo ang aking isipan sa mga oras na yon. Nais ko sanang kausaping muli si Alexander, subalit nang puntahan ko siya sa ginagawang bahay ay umalis daw siya sandali. Nang tawagan ko siya sa cellphone ay hindi naman niya ito sinasagot. Lalo kung hindi na palagay hanggang sa kinagabihan. Talagang inaabangan ko ang pagdating ni Alexander at naghintay ako sa aming hardin. Ating gabi na nang dumating si Alexander. Agad kong tinawag ang kanyang pangalan pero binaliwala lamang niya yon at tinungo ang ginagawang bahay. Subalit hinabol ko siya at pilit na kinausap. Alam ko na mukhang naparami ang inom ng alak ni Alexander pero gusto ko pa ring magpaliwanag sa kanya. Pwede ba wag mo na akong kakausapin? Tapos na ang lahat sa atin. Ang panunumbat ni Alexander. Please Alexander, mag-usap naman tayo. Ang makaawa ko sa kanya. Sa mga oras na yon ay alam ko na mas malakas ako kay Alexander dala ng kanyang kalasingan. Kaya pilit ko siyang nilayo sa harapan ng ginagawang bahay upang walang makarinig kung anuman ang pag-uusapan namin. Alexander naman, dito tayo mag-usap nang hindi mabulabog ang mga natutulog dyan. Ang hiniling ko kay Alexander. Hindi naman nagpumigla si Alexander at nailayo ko siya doon. Naupo kami sa sidewalk at doon ay nagsimulang maglabas ng sama ng loob si Alexander. Akala ko nakakita na ako ng isang kaibigan na magmamahal sa akin kahit na sino pa man ako. Ang inaing ni Alexander. Huwag ka naman ganyan Alexander, ang sabi ko naman sa kanya. Pagpasensyahan mo na lang kami sa bahay kung gano'n agad ang tinakbo ng isip namin, ang dugtong ko pa. Ang sakit ng ginawa mo sa akin, Jamiel. Ang buong akala ko ay mahal mo ko, ang sabi niya sa akin. Hindi Alexander, mahal na mahal kita, ang paliwanag ko kay Alexander. Kung mahal mo ko, pagkakatiwalaan mo ko. Tugon naman niya sa akin. Naiyak ako noong makita kong umiiyak na si Alexander sa harapan ko. Bakit mo ba ako minahal, Alexander? Ang dugtong na tanong ko kay Alexander. Lalong tumulo ang mga luha sa mga mata ni Alexander sa aking tanong. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalaysay muli ng kanyang nakaraan. Kilalang chick boy si Alexander noon sa kolehiyong kanyang pinapasukan. Bukod sa gwapo na ay matalino pa dahil scholar siya doon. Varsity player din siya ng basketball kaya naman isang campus figure talaga siya. Subalit nang nasa 5th year na siya ay tinamaan talaga siya ni Cupido at na-inlove sa isang schoolmate niya. Hindi rin nagtagal ang panliligaw niya dito at sinagot din siya. Anak pala ito ng isang mayamang politiko sa kanilang probinsya. Naging mapusok ang dalawa tumantong sa pagdadalang tao ng girlfriend niya. Nang malaman ito ng mga magulang ng babae ay pinaglayo sila. May impluwensya ang ama ng babae at napaalis sa eskwelahan si Alexander. Graduating na siya noon kaya pinilit niyang lumipat ng eskwelahan at tapusin ang kanyang kurso. Hindi kaya ng kanyang mga magulang na tustusan ang lahat ng kanyang pangangailangan kaya naghanap siya ng mapagkakakitaan. Nakilala siya noon ng isang mayamang bading na nagalok sa kanya ng pagpapaaral. Kumapit siya sa patalim upang makatapos na siya. Total ay isang semester na lamang nagpasasa sa katawan ni Alexander ang bading na yon. Walang araw yata na hindi siya ginagamit ng bading na yon. Diring-diri si Alexander sa ginawa sa kanya ng bading. Okay na sana kay Alexander yon subalit makalipas ang 2 buwan ng pagsasama niya ay nag-imbita na ang bading na yon ng iba pang mga kaibigan nito sa bahay na tinutuluyan nila.
Ang masama pa ay pilit na pinapagamit si Alexander sa mga kaibigan nito. Nakisama na lamang si Alexander sa nais ng bading na yon dahil alam naman niya na kaunting pagtitiis lang at makapagtatapos na rin siya. Nang makatapos na si Alexander ay agad niyang hinawalayan ang kinakasamang bading. Sumugod agad siya sa Maynila upang magtrabaho at upang makalimutan ang pinagdaanan niya. Maabilidad naman si Alexander kaya agad itong natanggap sa trabaho. Naging matipid si Alexander kaya naman nakatulong siya sa pagpapaaral ng mga kapatid. Simula na magtrabaho si Alexander sa Maynila ay tila ayaw na niyang umuwi sa kanilang probinsya. Tila ayaw na niyang balikan ang kanyang nakaraan. Subalit dahil sa mahal na mahal niya ang babaeng nabuntis niya at hindi rin siya nakatiis at pinagtanong ang kalagayan nito at ng bata. Lalong sumama ang loob ni Alexander nang malaman na nasa US na pala ang babae at nagpakasal na rin sa ibang lalaki. At ang pinakamasaklap, pinalaglag daw ng babae ang kanilang anak. Ipinagtapat din niya sa akin na ang bunso nilang kapatid ay hindi namatay kundi nagpakamatay ito. Buhat kasi nang malaman nila na isa din itong bading ay naging malupit siya dito. Pati na rin ang kanyang ama. Sa tuwing uuwi ng bahay si Alexander ay lagi niya itong nabubugbog. Ganon din naman ang ginagawa ng kanyang tatay. Pilit nilang pinagbago ang kanyang bunsong kapatid pero ang higit na marahas na ginawa ni Alexander ay ang hindi nito pagpayag. Na mag-aral sa kolehiyo ang kanyang bunsong kapatid habang ito ay hindi pa nagbabago. Simula noon ay naging depressed ang kanyang bunsong kapatid. Kahit na sinubsob ang sarili sa gawaing bahay ay bakas na bakas pa rin ang lungkot sa kanyang mukha at pangangatawan. Hanggang sa isang araw na madatna na lamang ng kanyang magulang ang kanyang bunsong kapatid na isa ng malamig na bangkay. Hawak sa kaliwang kamay ang isang liham at sa kanan naman ay isang basyong bote ng insecticide. Ikinagulat ng buong mag-anak ang ginawa ng pinakabatang miyembro ng pamilya. Halos hindi mapigilan ni Alexander ang pagtulo ng kanyang luha sa paglalahad ng kanyang nakaraan. Alam mo kung bakit kita minahal? Ayaw kong matulad ka sa bunso kong kapatid. Ang naging sagot sa akin ni Alexander sa aking katanungan kung bakit niya ako minahal. Nakita ko sa iyo ang aking bunsong kapatid. Nung una pa man kitang makita, alam ko na katulad mo rin siya na naghahanap ng pagmamahal. Ang dugtong pa ni Alexander. Wala akong naisagot kay Alexander, sa halip ay tumulo na rin ang mga luha sa aking mga mata. Nang magpaalam siya sa akin ay hindi ko na rin siya napigilan. Tumayo siya at tumakbang papalayo sa akin habang pinagmamasdan ng luhaang kong mga mata ang kanyang paglayo sa aking kinakaupuan. Ilang araw din kaming hindi nagkita at nag-usap ni Alexander. Nakapag-usap lamang kaming muli nang bumalik sa amin ang mga pulis at hulihin ang isang trabahador ni Alexander. Umamin din naman ang trabahador na ito na siyang nagnakaw ng mga alahas. May criminal record na rin pala ito sa pulisya kaya madali nilang nalaman kung sino ang may kagagawan. Lingid sa kalaman ko na si Alexander mismo ang nakipagtulungan sa pulisya upang mapabilis ang paglutas ng kaso. Humingi ako ng tawad kay Alexander at agad naman niya itong tinanggap. Pati si Manang ay humingi din ng tawad sa kanya. Naganda pa si Manang noon ng masasarap na pagkain nang muling bumalik sa aming bahay si Alexander. Tila isang fiesta ang handaan at imbitado pa ang lahat ng trabahador ni Alexander. Naging masaya kaming muli ni Alexander subalit nang makalipas ng 5 buwan at natapos na ang bahay na ginagawa ni Alexander ay nagpaalam na siya na hindi na muna siya doon matutulog gabi-gabi pero pipilitin pa rin niyang madalaw ako kahit tuwing weekends. Medyo malayo kasi sa aming subdivision ang bagong project ni Alexander. Lubos na sana ang kaligayahan namin ni Alexander subalit isang araw ay nabigla kami sa pagdating ng aking mga magulang mula sa US. Nabalitaan daw nila sa isang kamag-anak namin na minsang bumisita sa bahay na meron daw akong lalaking pinatitira doon.
Buti na lamang at wala sa bahay si Alexander. Subalit naging mabigat ang mga ebidensya nang makita nila ang ilang damit ni Alexander sa mismong cabinet ko. Wala akong magawa kundi ang aminin sa kanila ang tungkol sa amin ni Alexander. Isang suntok sa mukha ang ibinigay sa akin ni Papa at napahagulhol naman sa iyak si Mama. Napansin ko rin na pati si Manang ay napaiyak. Nang umasta muli si Papa upang suntukin ako ay bigla akong niyakap ni Manang. "Sir, ma'am, tama na po. Pakiusap po, tama na po." Ang pakiusap ni Manang habang mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa akin. Matagal ko na pong napansin ang ibang pagtitinginan ng dalawa. Ako nga po sana ang magsasabi sa inyo ng tungkol sa kanila, subalit nakita ko po na maligaya ang inyong anak sa piling ng lalaking iyon. At napatunayan ko rin na malinis din ang hangarin ng lalaking iyon sa inyong anak. Kaya po ma'am sir, pagalitan nyo rin po ako, ang paliwanag ni Manang. Nanahimik ang lahat sa mga salitang binitawan ni Manang. Ako naman ay pumasok sa aking silid upang makaiwas sa kung ano pang diskusyon. Hindi ako lumabas ng aking silid hanggang sa katukin ang pinto ni Manang. "Umalis muna ang mga magulang mo. Sa hotel daw muna sila matutulog ngayong gabi." Ipinaalam sa akin ni Manang. "Halika na iho at kumain ka na." Ang paanyaya pa niya sa akin. "Wala akong ganang kumain, Manang." Ang tugon ko naman sa kanya. "Basta, pag nagutom ka ay tawagin mo lang ako ha. At iinitin ko ang pagkain mo." Ang nasabi ni Manang bago niya ako iniwanan. Walang kaalam-alam si Alexander sa nangyari, subalit pinilit pa rin niyang makauwi sa bahay upang makilala niya ang aking mga magulang. Halos hating gabi na nang dumating siya. Habang kumakain kami ay naikwento ko ang mga pangyayari kay Alexander. Si Manang naman, nagising pa rin sa mga oras na yon, ay nakisalo sa aming usapan. Laking gulat ni Alexander nang malaman niyang alam na pala ni Manang ang tungkol sa amin simula nang lumipat si Alexander sa bahay namin. Bago kami natulog ay nagdesisyon si Alexander na bukas din ay pupuntahan namin ang aking mga magulang. Matapos ang aming umagahan ay nagtungo kami sa hotel na tinutuluyan ni Mama at Papa. Parang pinaghandaan na pala nila ang aming pagdating. Pero wala pa rin kaming imikan nang makapasok kami sa silid ni Mama at Papa. Tila walang gustong magsalita sa aming apat. Subalit naglakas loob si Alexander na magsalita na mawalang galang na po. "Ako po si Alexander, yung kaibigan ng anak ninyo. Alam ko po na magtataka kayo kung bakit po pumasok ang anak ninyo sa ganitong klase ng relasyon. Napagdaanan ko rin po ang nararamdaman ninyo ngayon nang malaman ko ang tungkol sa aking bunsong kapatid. Lahat naman po ay may karapatang mahalin ang taong nais niyang makapiling sa kanyang buhay. Karapatang hanapin ang kanyang tunay na ligaya. Laking pasasalamat ko po na sa akin po natagpuan ng anak ninyo ang ligayang yon. At ganon din naman po ako. Siya ang nagbibigay sa akin ng isang tunay na ligaya at pagmamahal na hindi ko nararamdaman sa buhay ko. Subalit kung masisira ko ang inyong pamilya ay ako na po ang magpaparaya." Halos mapaluha kaming apat sa loob ng silid. Wala pa rin reaksyon sina Mama at Papa ng ilang minuto. Kaya naman nagpaalam na si Alexander sa aming tatlo. "Iho Alexander." "Alexander nga bang pangalan mo?" Ang tanong ni Papa kay Alexander at tumango naman ito. "Huwag ka munang umalis. Sana'y naiintindihan mo kami. Hangad lang namin ang magandang buhay para sa anak namin. Sa totoo lang ay hindi kami nakatulog kagabi sa pag-iisip. Pero ngayong umaga ay napag-isip-isip namin ang siyang makapagsasabi kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay at kung siya ay magiging masaya. Subalit narito pa rin kami upang suportahan siya sa lahat ng kanyang magiging desisyon. Ang salaysay ng aking Papa. Iho, wag mo sanang sasaktan ang anak namin. Ang dugtong naman ng aking Mama." Sa aming narinig ni Alexander ay labis kaming natuwa. "Mama, Papa, maraming salamat po sa pangunawa." At bigla ko namang nasabi sa kanila, sabay yakap ko sa kanilang dalawa, Papa Dudut. "O Iho, makiyakap ka na rin dito.
ang paanyaya ni Papa kay Alexander. Papa Dudut, lumuwag ang aming kalooban sa mga oras na yon. Sumama na din sa amin sa bahay sina Mama at Papa. Kinagabihan ng araw na yon ay nagpahanda agad si Mama ng kaunting mapagsasaluhan namin. Lingid sa aking kaalaman ay kinuntsaba ni na Mama si Alexander upang sunduin ang kanyang mga magulang sa probinsya. Ilang oras lang naman ang biyahe mula sa Maynila kaya bago pa man kami maghapunan ay dumating na rin sila. Nagulat ako sa pagdating ng mga magulang ni Alexander. Noon din ay inamin ni Alexander na alam na ng mga magulang niyang tungkol sa aming dalawa. Nagtapat kasi siya noon pa mang nagsimula na siyang hindi umuwi ng weekends sa kanila. Naintindihan naman nila ang kanilang anak at wala naman silang pagtutol sa aming relasyon. Nagkakilanlan ang aming magulang at naging masaya ang pagkakasalo-salo namin ng gabing yon. Tila ba kinasal kami ni Alexander sa harapan ng aming mga magulang. Kinabukasan ay nagpaalam na rin ang mga magulang ni Alexander dahil hindi nila naiwanan ang kaunting kabuhayang naiwan sa probinsya. Si Mama at Papa naman ay nagayang magpunta kami sa Boracay bago sila lumipad pabalik ng US. Isang linggong nakalipas ay bumalik na sa US sina Mama at Papa, kami naman ni Alexander ay nagpatuloy sa aming masayang relasyon. Siyempre hindi naman puro tawanan at kasiyahan ang aming pagsasama. Nagkaroon pa rin kami ng hindi pagkakaintindihan at pag-aawayan, subalit anumang gusot na dumarating sa aming samahan ay amin po itong pinag-uusapan at pinagpapatawaran. Sa ngayon, Papa Dudut, ay ganap na akong doktor at inaayos lamang namin ang mga papeles ni Alexander at pupunta na rin kami sa US upang harapin ang panibagong bukas sa aming buhay. Nagpaplano na rin kaming magpakasal oras na dumating kami doon. Alam ko na marami akong makukuhang reaksyon sa kwentong ibinahagi ko sa inyo. Na ilan sa inyo ang conservative at tutol sa ganitong kwento. Ngayon pa lang ay humihingi na po ako ng paumanhin. Pero wala kaming pinagsisisihan ni Alexander sa desisyon naming ito. At kaya naming patunayan na may true love sa M2M na relationship. At kaya naming tumagal tulad ng mga normal na relasyon. Papa Dudut, hanggang dito na lamang at maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Jamiel. Maraming salamat kay Doc Jamiel sa pag-share mo ng iyong totoong kwento sa amin dito sa Papa Dudut Stories. Masaya kaming marinig na naging matagumpay ang relasyon ninyo ni Alexander sa kabila ng mga pagsubok at dinidikta sa inyo ng lipunan. Naging matatag at matapang kayo na harapin ang mga panghuhusga at pagtutol ng mga taong nakapaligid sa inyo. At sa kabila ng mga sakripisyong nakaamba sa isang M2M na relationship ay pinatunayan nyo pa rin na mas matimbang pa rin ang love over hate. Kaya congratulations sa inyo Doc Jamiel at Engineer Alexander. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel at ang Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama.